Muling idiniin ng PIDEA na walang batayan ang dokumentong inilabas ng isang political vlogger na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng ilegal na droga. Itinuturing itong pekeng balita. Ang isang dokumento na naglalaman ng ebidensyang nagpapatunay sa lehitimong operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA laban kay Ferdinand Bongbong Marcos, ay kumalat sa social media matapos itong ilabas ng political vlogger na si Maharlika. Ayon sa post ni Maharlika, noong ika-10 ng Marso taong 2012, isinagawa ng PIDEA ang isang operasyon sa Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. Ang target, ayon sa dokumento, ay si Bongbong Marcos o kilala bilang Bongit. Ang nabanggit na unit ay pinaniniwala ang tirahan ng isang kilalang babae sa industriya ng showbiz. Sinabi rin sa dokumento na isinagawa ng PIDEA ang operasyon matapos matanggap ang ulat na isang grupo ng personalidad sa showbiz at politika ay madalas na gumagamit ng ilegal na droga sa nabanggit na unit. Ang pagbunyag ni Maharlika ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino at ito ay pinag-usapan sa loob ng ilang araw. Agad namang nagbigay ng tugon ang PIDEA sa pamamagitan ng social media post, na nagsasabing ang larawan na inilabas ni Maharlika ay gawa sa artificial intelligence o peke. Madaling nilikha ang pekeng mga larawan, video, at dokumento. Gayunpaman, sa isang panayam sa DZAR Sunshine Radio, sinabi ni Maharlika na upang maiwasan ang gulo, siya ay muling nagpatunay sa ebidensya bago ito inilabas sa publiko. Miss Maharlika, hindi po siya ordinaryong tao ito ng chinek natin. Ito ay officer. Intelligence and Investigation Officer ang sumulat ng letter na ito at he was privy to those situation exposed by your previous documents. At sinasabi niya that he was the one who interviewed the confidential informant and he was the one who made the deposition and sworn statement as the basis of a legitimate legal foundation to request pre-operations authority mula doon sa pamunuan ng PIDEA ngunit pinatigil ng Deputy Director for unknown reason. Miss Maharlika, it appears na sunog dito ang PIDEA, hindi ikaw. Dinideny nila, pero there is an officer now na lumalantad at may sulat na ginawa. Your reaction and explanation to this very scandalous development involving the President of this country right now, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., at tahimik silang lahat, including ang Senado, ang Kongreso. Go ahead, Miss Maharlika. At least in a couple of days, di ba, na vindicated ako. Kasi na sinasabi nga ng PIDEA na ito ay AI generated. Ulit-ulitin ko, mga kababayan. Wala pong credibility si Lazo. Okay? At ang kanyang mga tao na kasabwat na dyan. Kahit ano pang mga pasinungaling na gagawin ni Moro Virgilio Lazo, kahit kailan, hindi po siya dapat pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Doon po sa video, balikan ko po yung video na 5-minute video na kung saan, na i-leak din natin dyan, na ipinakita sa inyo kung paano sila sumang-ape ng kaniyang nasasakupan ng mga abogado, yung mga agent dyan sa loob, kung paano niya didibdiban sa simpleng traffic problem nila nung attorney na yun. So, paano ka maniniwala sa isang taong ayaw niya ngang sagutin yung issue na ng api siya? Kitang-kita sa video. So, para sa akin, kahit anong pa pong sabihin ni Lazo, wala nang maniniwala sa kanya. Dahil doon sa pangyayaring hindi niya nga masasagot yung issue na yun. But ganun pa man, good thing kasi marami nang naglalakas ng loob katulad nitong investigating agent na ito na nagpatunay na sabi ko nga na talagang mayroong nung gabing yun na dapat ay i-raid nga itong 46C na condominium unit together with Maricel Soriano and Bongbong, talagang may naganap na pangyayaring yun, pero yun nga lang hindi natuloy. So, muli, patunay, mga kababayan, na yung mga sinusumbong sa atin dito ng mismong mga dating nasa gobyerno, mga nagsilbi sa gobyerno, o yung mga current na nandiyan ngayon, na ayaw, kumbaga, hindi na nila nasisikmura yung sobrang garapal na katiwalian at pagwawalang hiya ng mga leaders natin. Well, they're not leaders. Yung mga nandiyan, especially dito sa PIDEA. Ms. Maharlika, it appears that the current leader, the director of PIDEA, is trying to cover up things for the president. Isn't it? Oh, definitely. So, malinaw pa po sa sikat ng araw
na talagang gusto nilang i-cover up. So, ulit-ulitin natin, kasi mga kababayan, may kopya si Lazo niyan. Definitely, alam niya kung sino yung agent na yan. Yung naka-cover dyan, alam nila yan kung sino. Oo. At hindi sila pwedeng magmaang-maangan. At doon sa explanation again, yung ito, I think that was yesterday, na sinasabi nila na wala daw yung mga control number. Kapag usapan na natin yan. Kaya nga po, wala yung mga numbers na yon, control number, dahil nga hindi natuloy. Yes. Dahil nga may pumigil. In-archive nila, So, in other words, Miss Marlica, in-archive siya, but it doesn't mean it does not exist. Correct ka dyan. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, definitely ipagtatanggol ni Lazo yung kanyang principal, yung nag-appoint sa kanya. Talagang lahat ng over-up gagawin nila. Ulitin, babalik na naman tayo. Sa simpleng pulburon test nga lang, ayaw nilang gawin eh. Sabi ko, once and for all, para malinawan na ito, napakadali. Ang dami nang nagcha-challenge dito sa presidente nating bangag. Pero, ayaw pa rin nila yung simpleng ganyan. At again, hindi natin pwede itong ibaliwala. Sana ang mga kababayan natin na nakikinig ngayon, huwag niyo po ito iwala sa social media. Okay. Huwag niyo itong patayin ng issue na ito. Kasi yun yung gusto nilang gawin. At naninindigan ako na based sa ating informante na nagbigay sa atin ng mga dokumentong yan, ginawa yan para ipaalam sa taong bayan na ito ang gobyerno niyo. Correct. Pulboronic at puro cover-up. Yun. Miss Marlica, before we turn over kay Ma'am Lorraine for her interaction sa ating programang Pilipinas Nating Mahal, no less than the former and the first Executive Secretary of the President, in the person of Attorney Victor Rodriguez, ang nagsabi, dubious, it appears, ang drug testing result and process na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. when he filed his Certificate of Candidacy last November or October 2021. Bakit? 2 minutes may result na. At hindi malaman paano kinuha ang proseso, saan kinuha at paano kinuha. At it appears, sabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez, wala pang 2 minutes nakuha na ang result na ito. At ito ay nagpapakita, ang dokumento, naka-flash ngayon, itong drug test result ng Pangulo before he filed the Certificate of Candidacy. Miss Maharlika, how valid and important is the challenge right now for the President to take dito sa sinasabi nating hair follicle or DNA type drug test in public transparency na kasama pati na ang Vice Presidente lahat para kung hindi siya, sabihin niya hindi siya sinisingle out, lahat na matataas na opisyal ng bansa. Kasama pa kami dito na nag-expose dito sa kanya upang ito ay makita ng sambayan ng Pilipino. How important and very crucial yung ganong challenge na yan sa Pangulo to take para ma-recover ang integrity ng kanyang office at ang kanyang sarili mismo. It's highly important at dapat urgent yan. Dapat nga sa panahon na to nakapag-drug test na po siya. Dahil napakadali lang gawin. Kung kaya niyang magpupulburon test before the election, yun nga yung less than 2 minutes, almost more than 2 minutes lang na kanyang test. Bakit hindi niya kayang gawin ngayon? By the way, di ba? Ito yung may karaduda-duda dahil si Marcos Jr. lang, if you compare dun sa mga other politicians like Inday Sara, yung pag-test niya is napakabilis. Yes. Sabi ko nga, kung talagang matino ang ating Senado, Kongreso, kung matino sila, ito po ay usapin ng 115 million Filipinos ng ating bayan. Usapin ito. Mahirap bang gawin na pag-uusapan ito sa Senado at Kongreso? Dahil ito, di ba, ang layunin nila dyan in aid of legislation, di ba, puro ganun yung lagi nila sinasabi at dapat panagutin o magkaroon ng kalinawan para sa taong bayan. Bakit ito presidente ito? Hindi naman exempted ang presidente. Exactly. Dito sa investigation na ito. Di ba, ibig sabihin, ito ang investigation na ginagawa dyan sa Senado at Kongreso, exclusive lang kaya Pastor Kibuloy kung gusto nilang gipitin. Dahil, ang presidenting na dapat na magpaliwanag siya dito, or simple na nga lang po mag-drug test siya. Pero bakit ayaw niyang gawin? At ulitin ko muli, itong mga doktor, yung doktor dyan na pumirma sa kanyang test, dapat nga magsalita din po yan bakit ganun kabilis? Like more than 2 minutes lang ang test na ito. Sabi ko nga, hand washing pa lang, ilang segundo ang uubusin mo doon. Di ba? Preparation, documentation. So, hindi po pwede ulit ibaliwala na ang gobyernong ito. Lalo na ang presidenteng nangako sa bayang ibabangon niya. Bakit binabaliwala niya ito? Simpleng challenge lang. By the way, si Attorney Vic, na dati niyang Executive Secretary, nagpa-test na. At ang marami pang iba na sina-challenge siya.
di ba? Ay challenge also siguro Inday Sara, no? Para baka Oo. sumunod si Marcos Jr. Oo, para di ba? mahiya din siya sa sarili For sure, niya. napapanood naman niya tayo. Para ulitin-ulit natin yung, yung test before the election. At saka, maingay na po tayo sa hindi lang sa social media. Kahit sa mga parlor, sa mga palengke, pinag-uusapan na itong pulburon-pulburon ni Marcos Jr. So, kung talagang may pagmamahal si Marcos Jr. sa bayan, o may kredibilidad siya, o may leadership siya, which is wala nun, mga kababayan. But for the sake of our conversation, dapat hindi na dapat tayo parang magmamakaawa para gawin niya to. Nagpusa na dapat siya Oh. para malinis. Tama. Malinaw na ito. Ma'am Harlika, I'll turn you over to Ma'am Yeah. Lorraine Batay. So, Yes. kasi every time I listen to you, what I like about your slant, no, is that you empower the Filipino people. Kasi ang sinasabi mo sa kanila, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So, kasi ang sinasabi mo dito ngayon, no, kung nahihiya ka, kung may magpamahal ka sa bayan, kung et cetera, mahalaga sa communications, ina-identify natin sino audience natin. So definitely your audience is the Filipino people, 'di ba? So, yung tinatanong mo, pumapayag pa ba kayo? 'Di ba? So, pwede ba, can you expound on that, Maharlika, no, na ang totoong magdedesisyon dito ay ang taong bayan? Go ahead, Miss Maharlika. Exactly. Taong bayan, kaya every time po ako mag-vlog, ang kinakausap ko, actually, taong bayan eh. Kasi yung tutor nila na nakasalalay dito. Kaya sabi ko, pumapayag ba kayo o papayag pa ba kayo in the next 4 years, okay, na ito pa rin yung mamumuno sa inyo? Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo eh. Exactly. Yung babaeng ahas, Na hindi naman Lisa inilalan. Marcos. Mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa channel ninyo, ka-Eric and Dr. Lorraine, na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko na ayaw pa rin nila sagutin na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan na ipakita na natin yung audio dyan, mga kaibigan. Maya-maya, i-play Actually, namin yan, yung- Miss Maharlika, with your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am Lorraine para tuloy-tuloy ang komentaryo mo dyan. Kasi minention mo si Lisa Okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yung kwento mo, Maharlika. Kasi itong drug test na pinag-uusapan mo, itong PDEA na document, 2012 yan. But you said, no, in your personal relationship with But It's Soured is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos, ang parang nagpupush ng droga sa asawa niya. Siya yung nagbibigay ng delivery. Parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify? Kasi para clear yung kwento mo. No? Yes, babalikan ko po muli na nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election and during the inauguration, narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga nitong pulburon. Hanggang sa dumating nga ang time ng between July and August yun, siguro last week or last week of July and third week of August, nang nagkaroon ng sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos Jr. dahil nga nagkakagulo noon with Attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-aaway sila. So yung kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Kunanan ay nagreklamo na rin bakit ganito yung sinusuportahan natin. Kaya naman sabi niya sa akin, meron daw siyang i-expose o palasabuging impormasyon. Kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si Presidential Sister, si Senator Amy. Sabi ko, Maanang, Senator Amy, nag-aalala ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may pakasasabuging impormasyon. Wala po ako sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasasabuging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin ni Senator Amy ay, ano yon, Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulburon? Grabe. So meaning, alam ni Senator Amy, kung intindihin natin, no, i-extract natin yung information na yon, alam ni Senator Amy na itong si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para isubo o pasingot sa asawa niya kay Marcos Jr. So yun po yun. Napaka-iskandaluso. Tumutulak ng droga. Napaka-iskandaluso yan na the First Lady will remain silent and even the President himself because it involves already the integrity and the competence of the office of the President to govern and lead this country.